Sa isang baryo sa gitna ng kagubatan, makikita si Tio Orly, ang matandang bantay ng gubat. Maraming kwento ang kanyang isinalaysay tungkol sa mga hayop, lalo na tungkol sa huling agila na balot ng hiwaga. Alam nyo mga bata, ang huling agila, sino ba sa inyo ang nakakita na? Tiyo, totoo po bang may agila pa? Pero sabi ni Lina, wala na raw. Napakahirap ng makakita, Tio Early, pero naniniwala ako, hindi pa itong katapusan ng kanyang lahi. Ngunit sa likod ng kanyang mga kwento, may mas malalim na paniniwala si Tio Orly, na sa bawat batang nakikinig, may binhing pag-asa para sa kinabukasan ng kagubatan. Sa kabilang bahagi ng baryo, abala si Mang Cardo at Kiko sa kanilang negosyong panggubat. Isang araw, dumating si Lisa mula sa Maynila upang bumisita. Oh, Lisa, ano ang dala mo sa baryo ngayon? Tatay, gusto kong malaman ninyo ang halaga ng kagubatan para sa kinabukasan. Hindi natin pwedeng ubusin ang likas na yaman. May seminar ako sa Maynila tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at marami akong natutunan. Ganon ba, Lisa? Ano kaya ang ating magagawa? Habang binibigkas ni Lisa ang kanyang natutunan, unti-unti ring gumuguhit sa puso ni Kiko ang damdaming matagal nang natabunan ng praktikal na pamumuhay. Sa pagtatapos ng araw, nagpunta sina Kaloy at Lina sa mataas na bahagi ng gubat, umaasang makakatagpo muli ng huling agila. Kapag makakita pa tayo ng agila, ano kaya ang sasabihin nito sa atin? Siguro magpapakasaklolot ito sa atin. Kailangan makita ulit ito ng tao para makapagtanto ang halaga ng kanilang ginagawa. Sa katahimikan ng hapon, ang pagnanais nilang muling makita ang agila ay naging simbolo ng paghahanap ng kahulugan sa likod ng katahimikan ng kalikasan. Sa baryo, naglunsad ng isang pagpupulong tungkol sa pangangalaga ng kalikasan sa pangunguna ni Lisa at Tio Orly. Ang ating kalikasan ay hindi lamang dito nagtatapos, pati ang ating kinabukasan nakasalalay dito. Sa Maynila, marami mga proyektong makabago para sa pag-aalaga ng kalikasan na mapapakinabangan natin. At alam nyo bang may mga taong naglalakbay mula malayo upang makita ang huling agila na ating pinangangalagaan. Isang simbolo ito ng ating kultura at pag-unlad. Hindi natin kayang iwasan ang kabuhayan sa kagubatan. Subalit, baka may mas maganda pang paraan. Hindi masamang kumita mula sa likas na yaman, Mang Cardo. Pero huwag nating ubusin ng ginto at iwanan ng ating mga apo ng alikabok. Sa gitna ng pagtitipon, higit pa sa mga salita ang nagsilbing panawagan. Ito ay ang pagtibok ng pusong may malasakit na hindi kayang tabunan ng ingay ng progreso. Isang gabi, habang nagbabantay, nakita ni Kiko at Kaloy ang maalamat na agila na lumilipad sa ilalim ng buwan. Tingnan mo, Kiko, ang agila. Nandito pa rin siya. Totoo pala ang sinasabi ni Tio Orly. Hindi pa siya naglalaho. Parang ipinapaabot niyang mensahe sa atin ito. Ano kayang ibig sabihin nito, Kiko? Siguro'y paalala ito na dapat nating pagtuunan ng pansin ng kalikasan bago maging huli ang lahat. Ang paglipad ng agila sa ilalim ng buwan ay tila paalala na ang pag-asa ay hindi kailanman tuluyang nawawala, kundi tahimik lamang na nagmamasid. Kinabukasan,
Sabik na ibinahagi ni Kaloy at Kiko ang kanilang natuklasan sa buong baryo. Napakagandang balita niyan. Ang agila natin ay simbolo ng pag-asa. Dapat natin itong ipagtanggol. Nasaksihan ko ang pagbabago. Simula ngayon, magpapatupad tayo ng mga hakbang upang masustentuhan ang ating mga gawain sa kagubatan. Tama, tatay, at mahigit tayong magtutulungan upang mapanatiling buhay ang ating kalikasan. Maraming mga proyekto sa Maynila na maaari nating ipatupad dito para sa ikabubuti ng lahat. Kayong kabataan, ang bagong tagapagbantay ng gubat. Ang matanda ay gaya ng punong malapit ng yumuko, pero ang kanyang ugat ay kayong lahat. Sa bawat salitang namutawi sa kanilang bibig, ay kasamang bumangon ang bagong pananaw. Na sa pagbabantay ng isa, nakikinabang ang marami. Nagkaisa ang kanilang baryo sa layuning mapanatili ang kalikasan at alagaan ang bawat nilalang, tulad ng agilang sumasalamin sa kanilang kasaysayan. Parang noong nakita natin ang agila, doon ko naramdaman ang sinseridad ng ating misyon. Sa ating pagkakaisa at pagmamalasakit, papatunayan natin hindi kailanman mawawala ang pag-asa. Ngayong may pinagsama-sama tayong mga gamit at aral, simula na ito ng bago at mas maayos na kasanayan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang baryo ay nakatagpo ng bagong pag-asa. Ang kanilang mga hakbang ay nagpatuloy na tila musika sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At sa huli, ang agilang itong ating nararamdaman ay hindi lamang simbolo ng ating baryo, kundi isa ring tanda ng ating tahanan na kanyang kabuuan. Hanapin natin palagi ang diwan ng pagkakaisa at paggalang sa ating kalikasan at sa isa't isa. At ano pa ba ang mas magandang alaala? Ang ating baryo ay puno ng buhay? Salamat sa ating pagkilos. Sa Maynila man o dito, sa huli nabubuklod ang lahat sa pare-parehong layunin, ang pagprotekta sa kalikasan, ang liwanag ng bansa at ang pagyayakap sa ating tunay na kayamanan. At bilang katuwang ninyo, isusulong ko ang pagtutulungan nating mga magkakabaryo. Maraming salamat at hindi nyo kami iniwan ni Kiko. Magkakaibigan pa rin tayo. At masigit pa roon, pamilya sa puso at sa kasaysayang lilikha pa natin. Sa pagkakaisa ng kanilang layuning mapanatili ang kalikasan, ang baryo ay nakagawa ng pagbabago na bumabalot sa kanilang kasaysayan. Mula sa limitasyon patungo sa pagkakataon, patunay ito na ang bawat nilalang ay may gampanin sa malawak ng kalikasan. Hanggang sa huli, ang baryo at ang huling agila ay magkatuwang na nagbabago at bumubuo ng kwento para sa mga hinaharap.